Wow! Okay, ito ay ginanap noong February 2021 para po dun sa inyong Aurora Day, no? So 2 months pa lang. Hindi pa umabot ng 2 months. So ngayon, ang ano ba nawala si Miss Angelica. So si Miss Raisa. Miss Raisa, ano ang role bilang isang tourism officer? Are you ready? Okay, ito ay ginanap noong February 2021 para po dun sa inyong Aurora Day, no? So 2 months pa lang. Hindi pa umabot ng 2 months. So ngayon, ang ano ba nawala si Miss Angelica. So si Miss Raisa. Miss Raisa, ano ang role bilang isang tourism officer? Okay, ito ay ginanap noong February 2021 para po dun sa inyong Aurora Day, no? So 2 months pa lang. Hindi pa umabot ng 2 months. So ngayon, ang ano ba nawala si Miss Angelica. So si Miss Raisa. Miss Raisa, ano ang role bilang isang tourism officer? Yung 1 minute ng countdown before ang official station ID ng Central Luzon Balita Bridging Point. 1 minute yan bago magsimula yung station ID.
Central Luzon Balita ABS Bridging Point, wherein the 7 provinces were presented through their iconic and signature iconic tourist destinations of the 7 provinces of Central Luzon. Kung papayag na magpa-interview virtually to thank their supporters and their sponsors. ID ng Raging Point matapos ito mapalitan ng title from Talking Points Pampanga Original. This is 2021 is the height of pandemic, kaya ayan ang naging ginawang station ID ng IBS Central Luzon Balita yung po sa COVID-19 pandemic. Bali sa mga doctors, mga frontliners, yan yung mga doctors na namatay sa COVID-19. Sila lahat yan. From Manila today. Magiging virtual guest dito sa Central Luzon Balita Bridging Point ang libangan ng inyong stroke survivor mga isyu at balita sa loob at labas ng gitnang Luzon. Sa virtual guest Sige, bahala na. Doon na kayo. baka mapapayag So kung titignan po natin, nasa 17 days po itong implementation. The fingerprints of climate change linked to human activities have become increasingly clear this year. Dahil wala kami pera, wala kami pambiling bigas. Ito ang kauna-unahang all-digital news outfit sa Region 3. Central Luzon Balita. Naghahatid sa inyo ng mga may init, pinag-uusapan at trending ng mga balita at issues ng bayan. Central Luzon Balita. Available sa maraming digital platform via website www.centralluzonbalita.com, Instagram Central Luzon Balita, Twitter at Balita Luzon,
TikTok, Central Luzon Balita. At mapapanood ng Sabayan, real time, via Facebook at YouTube, Central Luzon Balita. This is your one-stop source for news and current events, entertainment, public service, and more. At the convenience of your smart devices. Sa loob at labas ng Region 3. Sa buong Pilipinas. Saan mang panig sa mundo. Kami ang Central Luzon Balita. Central Luzon Balita. Good day, everyone. Hello, world. Maya Pagdog, Ikayungan, Pampanga. Magandang hapon, Luzon. Maayong hapon, Visayas. Buenas tardes, Mindanao. At ganun din sa ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapamilya, na nasa abroad sa kasalukuyan, nasa ibang bansa, na nanonood sa atin. At ganun din po yung ating mga OFW. Good afternoon po sa inyo lahat. And welcome to Bridging Point, connecting people to the world. The program made even better, powered by Central Luzon Balita, the first digital outfit here in Region 3. Ang Bridging Point po ay sabayan po nating mapapanood sa Facebook. Search nyo lang po ang Central Luzon Balita. Makikita nyo na po yung live. So, paki-like and share. Ganun din po sa ating YouTube. Log on lang din po ang Central Luzon Balita. Doon din po makikita ninyo. Sa dulo meron Bridging Point. So yun po, log on nyo lang din po ang Central Luzon Balita. No? So ganun din, like and share din po at pakipindot po yung ating subscribe button. At ganun din po yung ating notification bell for you to be notified every time na naka-ere po tayo. So, abangan nyo po kami. Everybody is invited to join and watch po. Pwede rin po kayong sumali, no? Parating nyo po sa amin ang inyong mga opinion, request, at mga greetings. At dyan po sa ating chat box sa baba. So, yun lang po mga magagandang hindi yung pagbabas. So, samahan nyo po kami sa 2 oras na pagtatalakayan ng mga samut-saring issues sa loob at labas po ng ating Region 3. Ganun din po ang ating nationwide at ang worldwide issues. So, this is your host, Mrs. A. Alma Umiligo Chutorena. Meron po tayong partner, technical partner po natin ay ang Manila Group. Walang iba kundi ang ating engineer, Efraim Isis Alcobar. At ganun din po ang ating co-partner, co-host partner. Walang iba kundi ang ating friend from Baler. Pasok, Mr. Larry, please. Hello, good afternoon everyone. Gandang hapon po mga Pilipino sa buong mundo. Buenas tardes a todos. Naimbag amalem Ilocanos all over the world. Marahay na hapon sa mga tugang at Bicolanos. And also, salamat po or Malay-speaking countries like Singapore, Malaysia. Yes, dahil worldwide tayo. Okay. Konnichiwa sa mga Taiwanese po. Sa mga Taiwanese. Okay. So, today is Wednesday, last day ng ating month of June, no? So, our guest is coming from all walks of life, no? So, ang makakasama natin mamaya, na guest natin, ay walang iba kundi yung ating guest din last April 30. Parang talagang sinasadya ni Miss Amy na 30, ano?
end of the month. Yun ang ano. The last time, April Ganito ay 30 maraming yun. Ngayon, June activities, 30. kaya So, maraming nag-o-offer atin po ng siya lucky makakasama number po maya-maya. product endorsement. So, Kaya po, yun ang ating Miss napagkasunduan namin Aurora itong June 30. 2021, no? Wala nang ibang date na kanya pwede pong siya. ilalahad sa atin Busy yung ang kanilang dalaga mga eh. plano, lalong-lalo na siya ang tinatawag na ambassador or ambassadress ng province of Aurora, Goodwill. since siya po ang ating Miss Aurora, no? So, yun ang ano nun, ambassador of goodwill, kung ano man ang mga plano niya, isi-share niya sa atin mamaya. So, maririnig din po natin ang kanyang mga future plans kung ano po yun. So, makakasama po natin siya mamaya after po namin ihatid ni Mr. Larry yung ating mga outline for asan na yun? Central Luzon, CLB. Yung ating mga headline for the day, no? So, ready ka na, partner? Mga pasabog ito na mga balitang pasabog. So, ayan. Okay na. Ngayon po, ang ano po natin ay Bridging Point. Kayo po yung nanonood sa Bridging Point, Connecting People to the World. Every Wednesdays and Fridays po yan, 4 to 6 p.m. Ang ating pong first half po natin ay ininlaan natin sa ating guest, and then yung second half ay para sa ating mga detalye natin mga balita at yung iba-iba pang mga segments natin. So, okay na, partner? Bridging Point News headline, June 30, 2021. Pasok na ako. Sino pong una? Ikaw na po una. Ako. Yes. So, una natin ay Senador Manny Pacquiao, tinanggap ang hamon ni Pangulong Duterte. Yun ang trending kahapon pa, no? Dahil nga sagutan nila kahapon. So, yan, maririnig natin yung pagsagot ni Pacman. So, ang number 2, Gordon looking for 2022 running mate. yes, tatakbo pala si Gordon. Di ba tukmakbo itong presidente noon? Opo, dati. Siya nga, ay sino nga? Bet, Oo. bet ko yan. Gordon. Siya ba? Okay, ang kasunod natin ay Delima na Miss si former President Pinoy. Yan. Dahil nga ito yung kanyang bossing nung siya ay nakaupo sa pwesto. So kasunod? Bulacan Mayor catches COVID-19 for the second time. Yes, for the second time around. And then, ang kasunod natin ay donning of ranks and beret sa Camp O'Donnell. Ito po yung sa Armor Pambato Division. No? So mamaya, marinig po natin yan. Sino-sino yung mga dumating na mga opisyalis at sino yung umalis. Okay, so pang-anim, partner. 2 NPA rebels killed in Aurora Province. Yes, yun. Merong dalawang NPA rebel na sumurrender, no? Ang sasunod natin ay bakit biglang nagmahal ang presyo ng kuryente? Yun nga naman lahat nationwide itong problemang to. Hindi lang sa amin. Okay, sunod. Unang fluvial parade sa Pampanga kanseladong muli ngayong taon. Yes, kansilan. Kung alam niyo po, every June, meron po yung fluvial parade sa Apalit, kasama yung santo nila. So yan, pangalawang time na kinansila na naman. Okay, ang kasunod natin ay more classrooms, buildings to rise in CCA, City College of Angeles City. Yon. So, ang kasunod natin, Mga paunawa Number ng Mabalacat City sa COVID-19. yes, mamaya may mga paunawang inilahad sila para sa mga Mabalaqueños. Okay, so kasunod natin ay malaking isda na huli sa Pasig River. Naku kahit na marumi yung Pasig, merong isda, makakain kaya isdang yan, kalaki-laki. O kasunod, partner. P-Box, nagsabing umabot sa Metro Manila ang binuga ng Taal Volcano. Yes. Yun nga, parang yung pinatubo rin ng araw, umabot hanggang sa iba yung dagat,
yung usok ng Pinatubo. Ganon din ngayon si Taal. Last year, bumiyahe kami ng by plane, no? Yung umano ng January, unang puto kasi niyan January, ano? So yun ang ano, tapos February, nagbiyahe kami ng eroplano. Talagang makikita mo yung usok sa langit. Okay, so yan ang ating 13 outlines, 12 outlines po para po sa ating headlines for the day, no? So, abangan nyo po ang ating mga detalye po niyan sa ating second portion mamaya. So, unahin muna natin ang ating ang ating guest, no? Sinasabi nga natin kanina, second time around ito ng ating guest since nung una kasi medyo mahina yung kanyang signal. At hindi namin gaanong na ano yung kanyang focus dahil nga may kasabayan siya dati, no? Yung kanyang tourism officer. So ngayon solo na niya. So sa kanya na ngayon ang stage, ang kanyang table, sa kanya na lahat. So yun po ang ano natin sa ngayon ay isang dilag na napakaganda, no? So ang ano po niya ay bali, ilang taon na ba ito si Ilang taon na ba si Aimee? So, ang ano po natin ay nagtuturo na siya 20 na yata. Nagtuturo na siya 21 Ibig sabihin, nagturo na siya, tapos na 21. 23. So, malaman natin mamaya kung meron pa ba siyang plano, kung ituloy niya yung kanyang beauty 23 pageant na dahil nga meron siyang kasama. Totoo ba yun, Mr. Larry? Talaga natuloy si Charis? Si Charis po ay panlaban ng in-announce na ng Provincial Tourism ng Aurora. Siya na po ang panlaban ng Binibining Pilipinas ng Aurora. Miss Universe. Opo. Napili na siya. Napili na. Candidate pa lang siya para maging Binibining Pilipinas Candidate po siya para Universe. lumaban sa Binibining Pilipinas Universe po. Okay. So yun yung kasama ng ating guest sa ngayon. Nag-guest din po natin ito nung araw. So ngayon, ating pakikinggan ano ang mga plano ni Miss Aimee Rose Santos Pascua. Siya ang ating Miss Aurora 2021. So a lady from Dipakulaw, Aurora. So ang aming pong tawag nito, mga topics mamaya. So ipaki-play Mr. Engineer yung teaser ni Mr. para at least makita. Yan. Yan nating teaser para sa ating guest. Introduction video para sa ating mga invited guests. Tulad niya kay Aimee, ako nag-prepare ng kanyang teaser, kaya nalagyan ko siya ng Aurora Hill. Tuwa naman ang binibili. Yes, yun ang ating Miss Aurora. So, engineer, pakipasok na ang guest natin. Walang iba kundi si Miss Aimee Rose Santos Pascua. Good afternoon, Hi Miss everyone, Aimee. good afternoon po. Yes. Yun. So, ang aming topic na pag-usapan sa ngayon ay una, what are the qualities a lady must have and develop for her to win the heart of many and won for the crown? At ang pangalawa ay being a beauty queen, how it reflects to your students, their teacher, ikaw. Though they love you more and respected you most. And what are your plans for the future and why? At yung mga activities nyo po bilang ambassador of goodwill ng Aurora as the Miss Aurora po. No? So yun po ang ating i-discuss for today. So umpisa natin ay nasa inyo na ang table, Miss Aimee, with your greetings muna. Okay, good afternoon po everyone. So I hope you're all having a good day. Miss Alma and Sir Larry, ganun din po sa ating mga viewers and listeners. Yan, so yun po sa first question ni Miss Alma is ano po yung mga qualities to be a beauty queen? Tama po ba, Miss Alma? Okay, so being a beauty must queen... have.
Okay, a lady must A have. lady must have. Oh, para ma-win niya ang heart at ma-won niya ang crown. Yun. Okay So, po. hindi pa siya beauty queen. Papasok pa lang siya. Plano pa lang niya. Okay. Okay. So, based po dyan, ikwento ko na lang po yung aking experience. So, it's not easy po Yes. to be loved by everyone. So, kasi po, ang mangyayari po dyan is, ipiplease nyo po yung everyone para magustuhan nila Yes. kayo. So, hindi naman po lahat, actually, hindi naman po mangyayari talaga lahat yun, na lahat ng tao ay magkakagusto sa'yo. That's why there's so-called bashers po, di ba? Kaya yan. So, sila po yung mga bashers na yan. Minsan, sila pa yung nagpapasikat sa'yo. Minsan, sila pa yung nakakatulong sa'yo para mas makilala ka ng mga tao. So, joining beauty pageants po, beauty pageant po is a competition po, di ba? So, dapat po, a lady should have good attitude po yan. Yan po yung pinakauna. Kasi po marami kang makakasamang kandidata sa competition. So magkakaiba kayo ng quality, different beauties, different aspects of life. Magkakaiba po kayo ng perspectives kung paano nyo ba gagawin tong competition na to. So yan po magkakaiba. So dapat yung attitude po natin is magpi-please sa mga tao, hindi lang sa sarili natin. Because sometimes, may yung nararamdaman natin, akala natin correct. Pero sa ibang tao is hindi na pala. So we have to be aware lagi sa mga sinasabi natin, saka sa galaw natin. Okay, so kaya nga po tinawag na lady. Okay, so pag sinabi nating lady is talaga pong in and out po yan. So, dapat appropriate lagi po yung galaw at saka yung pananalita. So, yun po. Okay. So, being a beauty queen, how it reflects to your students, though they love you more or unrespected you most? Yes po. So, bago pa po ako sumali ng Binibining Aurora, I was Binibining Dipakulaw, 2019. Okay, so yun po, before yung mga bata talagang nung hindi pa po ako nagtuturo, yung mga bata, talagang hindi mo maiiwasan na mayroon silang bagay na nagugustuhan sa'yo, nagiging idol ka nila, nagiging inspiration ka nila, and role model ka nila. So, hindi po natin maiiwasan yun kasi yun naman po talaga ang goal natin sa beauty pageant. Ma-share mo yung advocacy mo, and then maging role model ka sa mga tao, lalo na doon sa mga kabataan. Kasi ikaw yung nakikita nila sa TV, sa screen, na maganda yung ginagawa mo. So, maa-adapt po nila yon, and at the same time, pwede nilang gawin yun during and in the future kapag habang tumatanda na sila. So, yun po, hindi pa po ako nagtuturo, yes, na-experience ko na yon, na merong mga batang naging inspirasyon ako. Kailan ka lang nag-start magturo? Nag-start po ako magturo this lockdown. Ganun. Yes So, po. blended, So, yun, blended learning na. opo. So, ano pa po yun, Binibining Dipakulaw pa po ako. So, yun, meron mga bata po na tinitignan ako as a role model. And then after winning Binibining Aurora po, yun talaga, nagulat ako na kapag naglalakad ako sa kalsada, ganyan, sa tabi ng bahay namin, meron talaga mga tao na bumabati sa akin na hindi ko kilala. And then ganun din yung mga bata, talagang, uy, Binibining Aurora yan. Uy, si Ma'am Amy. Ganyan po sila. Lalo na yung mga students ko po. Yun po, maganda po yung naging impact niya sa teaching career ko. Anong level ang handle mo ngayon, Miss Amy? Ang advisory class ko po is grade 4, but as of now po is vacation po ng mga bata. Vacation na nila. Yes po. Kaaga, ba't yung sa amin dito hindi pa vacation? So, kailan kayo mag-start ulit niyan? Hindi pa po sure, pero baka August po. Okay. So, kailan kayo nag-start ng vacation? Dahil nag-start sila, was October, di ba? Month of October sila nag-start. Kami po, maaga po kami nag-start. Since So, online, natapos agad ang module nila. since online by class module, naman di ba? Online class po kami. Online and modular po. Pero mas more on online class po kami. So, yun po. Nag-start po ata kami ng September and then nag-end po ng June. And then August po papasok po.
Private school ba yung Yes po, tinusukan mo? private school. I see. The government kasi yung nag-start na October, ano? Opo. Okay. So, yun po ang narinig natin, no? Malaking factor sa life ni Miss Amy Aging, Miss Aurora. Yung ano niya, kaya kailangan na idol siya ng lahat ng mga kabataan, lalo ng kabataang babae, ano? Yun ang isang ano. Kaya kailangan ingat-ingat sa pananalita, at ganun din sa ating mga sa mga actions, dahil yun ang sinusundan nila, lalo na, no? So, kailangan role model nga tayong tinatawag. So, ang naman, what are the plans for the future? At yung mga activities mo bilang isang ambassador of goodwill ng province of Aurora Okay po. So, sa kasalukuyan. after winning Binibining Aurora po, yan po dumating yung mga invitations na pwede mo ba i-promote yung ganito, ganyan, and then kukunin ka as ambassador, yan. So marami pong mga dumating na ganyan na invitation after winning Binibining Aurora. But then, because of the pandemic po, we can't totally move po, kaya yun. So ang project ko po sana nun is I am going to circle around here in Aurora. First, of course, here in Dipakulaw, and then I am going to the different provinces to visit the municipality and also the children so I can teach them maybe a small lesson or something because I am a teacher, so I want to share my knowledge kasi nga po, di ba, wala pong klase yung mga bata ngayon. So maybe going there is mas matututo sila kahit na papano. Kaya lang po, during that time is tumaas yung cases ng COVID dito. So, hindi po kami masyadong nakagalaw and that plan didn't go through. Kaya po, yan po, ang nangyari lang po is nag-focus ako sa aking pagtuturo and then sa aking working. So, yun lang po ang naging activities ko after winning Binibining Aurora. And then until now naman po, meron pa rin po mga nagme-messages sa akin if ever na pwede ako maging model ng ganito or ng company na ganyan, ng store na ganyan. So yan po. Okay. Pwede naman gawin yun as virtual, di ba? Yes yung po. ang pupunta, yun ang isang, lalo na sa modeling. Pwedeng yan na lang sa virtual. Di ba, rumampa kayo nung February is through virtual lang din, di ba? Yes po. Doon sa Miss Binibining Aurora ninyo. So, ngayon, ang natin, ano ang plano mo? Natanong na kita noon, pero sabi mo, wala pa. And then, sa ngayon kasi, yung mga kasamahan ninyo, bali, out of 3, sino lang sa inyo ang tumakbo, ang tumuloy? Dahil nga si nursing, hindi rin siya, sino yung nursing? Yung sa third runner-up? Angelica po, si Angelica. Okay, si Angelica. So, ang ating first runner-up na si Charis, siya ang natuloy ngayon. Sa Binibining Pilipinas Miss Universe. Kasi, Universe. Opo, sa Miss Universe Philippines po. Kasi po, nung nag-post po ang Miss Universe Philippines page po talaga is, nagkaroon po ng messages sa akin talaga na maraming mga supporters ko na sumali ka ng MUP since ikaw ang Binibining Aurora, why not join MUP? But at the end of the day, it's still my decision po kasi, alam niyo po yung sarili niyo kung kaya niyo hindi, di ba? And then, since, noon po kasi ang nasalihan ko lang talaga na pageant is I think po ako noon 19 or 20 years old sa college, sa school po namin sa CLSU sa Nueva Ecija. And then that was Lantern Queen 2016. So I got the crown. I'm very happy kasi it's my first time. And then the second time is the Binibining Dipakulaw, 2019. Yes, opo. So, yung 2019 po, Binibining Dipakulaw 2019, yun po talaga, pinaka-pageant talaga siya. So, lahat po ng portion is gagawin nyo. Doon sa Lantern Queen po is hindi po masyado. It's about costumes and then question and answer. And then doon po ako nagulat sa Binibining Dipakulaw kasi wow, this is totally engaging po pala, no? Kailangan para sa ating mga kabataang kababaihan dyan, no? So, kailangan ingatan ang inyong katawan para at least yun nga, yung
i-develop pati pare ang ano hindi maging burara. No? Yun ang isang ano doon. Kailangan din nga kapag kasasali ka ng beauty contest at lalabas ka sa inyong bahay, dahil nga sasama ka doon sa mga kasamahan mong mga ano, kailangan yun nga, attitude, yun talagang pinaka-importante. Dahil nga, minsan mainitin ang ulo or merong batang mahilig mga away, no? Hindi ba yun ang ano, so Yes. dapat, Opo. oo, kahit nga sa mga beauty, ano nga, sa group nila, meron pa rin dala-dala pa rin yung iba. Diba? Nandun patience po. Sobrang 2021 si Amy is already a successful international flight stewardess of the flag carrier of the Philippines, the Philippine Airlines. Na-mention naman po niya yan during her relinquishing her crown during last Binibining Aurora 2023 yung kanyang farewell walk sa Binibining Aurora stage. Yun ang latest sa ating Binibining Aurora. Marami na siyang accomplishment. Congratulations, Amy.